isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Yan, kaya welcome po ang bawat isa sa gawain ng Panginoon. At nais ko po muna magpasalamat sa ating Panginoong Jesus sa privilege po na makapag-exhort ngayong gabi at sa ating pong fellowship at sa ating pong pastors, Pastor Paul and Pastora May. Amen. Sa privilege po na makapag-exhort sa bawat isa. Amen. Kaya napakabuti na ating Panginoong Jesus. At nais ko po muna tayong lahat ay manalangin, kaya tayo pong lahat ay manalangin sa gabing ito. Lord, maraming po salamat o Diyos sa kabutihan mo, Panginoon, sa gabing ito na patuloy mo kaming sinamahan, Lord, patuloy mo kaming ginabayan. At ikaw, o Diyos, ang siyang kumilos. Lord, dalayan ko na ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy mo kaming samahan at ingatan, Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya bisa pa, bigyan natin ng malakas sa palakpak si Lord. Ayan, kaya napakabuti na ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya ngayong gabi na ito, amen, nais ko pong i-share sa bawat isa. Ayan, kaya kinuha ko din po ito sa ating pong topic, tema na actionate. Ayan, ang aking pong topic is faith without works is dead. Kaya basahin po natin sa James 2 verse 20. Kaya sabi po dito, do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless? Amen. Kaya sabi, yung meaning po ng actionate is action to act, driven by strong emotion that is often considered by more cerebral and this actionate can to be extremely foolhardy. Amen. Kaya yung tema natin ngayon, amen, ang nais ko po na bigyan ng diin is yung sa faith without works is dead. Amen. Kaya faith without works is dead, ayan, ito yung nagbibigay sa atin ng kailangan natin na sumampalataya sa Panginoong Jesus. Kagaya nga dito sa meaning is a passion to act. Amen. Kaya alam niyo po ba na kapag tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, amen, tinutulungan tayo nito to act dun sa mga ibinigay ni Lord sa atin, yung mga tungkulin na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya sa buhay natin, ayan, kaya bilang isang kababaihan, ayan, bilang kasi yung team natin ngayong gabing ito is for women's. Pero part pa din naman yung mga lalaki. Amen. Kaya sa akin, bilang isang lingkod ng Panginoong Jesus, amen, simula nung nakilala ko si Lord, simula nung ginamit ni Lord yung buhay ko. Siyempre, nung bata ako, hindi pa naman ganun talaga totally na lumaki ako. Kahit lumaki ako sa church, di ba? Kahit lumaki ako sa church, pero hinuhubog ako, di ba? Tinuturuan ako ng magulang ko. Pero nung nag-decide na talaga ako na magpagamit ng buhay sa Panginoong Jesus, amen, ay doon na si Lord, doon ako nagkaroon ng faith, doon ko talaga naunawaan, doon ko naintindihan kung bakit natin ginagawa, kung bakit ako naglilingkod. Kasi, di ba, pag bata ka, kaya ka nagpupunta ng church kasi nandun yung magulang mo, di ba, nandoon sila, tinutulungan ka nila, dahil sinasamahan ka nila. Kasi pag hindi ka nag-church, pagagalitan ka nila, di ba? Pero nung nag-decide talaga ako personally sa akin, ay natutuwa ako na magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen. Kaya, ginawa ko talaga yung faith na ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya sa anuman yung ating mga ginagawa, anuman yung meron tayo, amen, tinuruan ako ng Lord na lakaran yon yung pananampalataya. Amen. Na kahit na anuman yung gawin natin, diba, nag-aaral ako, bilang isang kababaihan, pangalawa ko sa magkakapatid, na tinulungan ako, sinamahan ako ng Panginoong Jesus na mas lalong ipagamit yung buhay. Amen. Na kahit anuman yung pagsubok. Diba kasi ayan, naiyak lang ako kasi masama yung pakiramdam. Ayan, kasi ano man yung ating gawin bilang isang kababaihan, amen, ay tinutulungan tayo ni Lord na yung faith natin ay mas lalo na palakasin ng Panginoong Jesus, amen, na sa bawat stages, ayan, nakita ko sa inyo kasi maraming mga kabataan sa bawat stages ng ginagawa natin, amen. Dapat hindi talaga mawala yung faith natin sa Panginoon kasi dito tayo, di ba, nilalakaran natin yan, amen. At si Lord yung patuloy na magbibigay sa atin ng kalakasan sa lahat ng ating mga gagawin, amen. Mentally, spiritually, amen. Pag meron tayong faith na
kailangan din natin kumilos, amen. Diba sabi nga dito, faith without works is dead. So kapag puro pananampalataya lang tayo at hindi natin nilalakaran yon, ay wala rin siyang, ibig sabihin patay din yon lahat, amen. Kaya dapat yung faith natin, gawa natin ng action sa lahat ng ating mga gagawin, amen. Kaya meron akong 3 bagay na nais i-share sa bawat isa. Kaya number 1 po, is faith without works is dead. Because it reveals a heart that has not been transformed by God. Amen. Kaya sa atin, sa paglilingkod natin, when we have been regenerated by the Holy Spirit, our lives will demonstrate that new life, our works will be characterized by the obedience to God. So, tayo, di ba, kapag tayo ay, ito yung pinapakita natin na tayo ay transform, amen, sa Panginoong Yesus. So kapag tayo ay lumalakad sa pananampalataya natin, nakikita, amen, yung puso natin, amen, na tayo ay transform na ng Panginoong Yesus, amen, na yung buhay natin ay binago na ng Panginoong Yesus, amen, at yung sa bagong buhay na ibinigay sa iyo ng Lord, diyan ka lalakad sa pananampalataya mo, amen. Kaya yung character natin, yung dati nating ginagawa bilang isang kababaihan, amen. Yung dati natin na ginagawa before na parang sumasabay ka lang sa mundo, 'di ba? Yung character ng mundo, kung ano yung sabihin nila sa iyo na dapat ganito, ganyan, amen, ay hindi na yun yung lalakaran mo, kundi lang lalakaran mo na is yung maglingkod sa Panginoong Yesus, amen. Lumakad sa pananampalataya sa Panginoon at sumunod tayo sa ating Panginoong Yesus. Amen. Importante sa lahat, amen, na tayo ay susunod sa Panginoong Yesus. Na yung character na meron tayo, hindi na yung character ng mundo. Diba karamihan sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, diba usually yung mga babae talagang pag nagdamit sila, diba sobrang revealing. Kasi yun na yung in ngayon, diba? Yung mga kababaihan pag nag-post sila sa social media, kahit sumayaw-sayaw sila, 'di ba, na maiksi yung short, 'di ba, na halos nakabara na lang kahit sa social media. Okay lang 'yun, 'di ba, sa mundo. Pero 'di ba tayo ay transform ng Panginoong Hesus at nakita natin na yung pagkilos ng Panginoon, yung character na ibinigay sa atin ng Panginoon Hesus ay hindi nakagaya ng character na nakikita natin sa social media. Syempre pag nakita natin yung bawat isa sa atin na may nakita ka sumasayaw sa TikTok, 'di ba, sumasayaw sa social media, 'di ba, tapos ka churchmate mo, syempre magre-react ka talaga. Bilang isang leader, 'di ba, tayo nagre-react tayo kapag nakikita mo, mas lalo pag mga dancers or mga kahit sino mas lalo na nandito nagmi-ministry. Amen. Magre-react talaga tayo bilang isang leader or bilang kahit ka manggagawa mo, magre-react ka talaga sa mga ganun. Kasi nga, ang nilalakaran natin is yung character na ibinigay sa atin ng Panginoong Yesus. Ayun na yung ibinigay sa atin. So, kailangan natin sundin, amen, yung mga ganong tinuro sa atin. So, hindi lang dapat sa yung faith natin na ipinapakita natin, kundi dapat din natin gawin, sundin yung kalooban ng Panginoong Yesus. Bilang isang kababaihan, amen, ay dapat nating unawain, di ba? Dapat nating intindihin, amen, na mas lalo tayo maging good character na ibinigay sa atin ng Panginoong Yesus ay mas lalo nating gawin, 'di ba? Mahalin natin yung gawain ng Panginoong Yesus at kahit sa mga social media, 'di ba? Ipakita natin na tayo ay lingkod ng Panginoong Yesus, amen, na hindi tayo basta-basta mga kababaihan, amen, na ipakita natin sa lahat ng mga social media accounts na meron tayo, di ba, hindi lang ipapakita mo sa Facebook, ito yung character na ibinigay sa'yo, di ba, hindi lang sa Facebook, hindi lang sa Instagram, kahit yung mga hindi masyado nating nakikita, like Twitter, di ba, yung mga TikTok accounts nyo, yung mga ganon, kahit sa mga ganong account na hindi masyadong nakikita ng ibang tao, ipakita pa rin natin yung glory ng Lord sa buhay natin. Amen. Na kahit saan ka magpunta, 'di ba? Nakikita ka man or hindi ng ating pastor, ng mga leaders mo, amen. Ginagawa mo pa rin yung character, nakikita pa rin na ikaw ay transform and you are empowered na ibinigay ng Panginoong Yesus na isang kababaihan. Amen. Kaya dapat ganun yung lakaran natin sa ating buhay. Kaya pangalawa po, faith without works is dead because it comes from a heart that has not been regenerated by God. Amen. Kapag kayong pananampalataya natin ay
ay hindi nating lakaran, amen, ay makikita dito, amen, yung puso natin, diba? Yung puso natin na hindi transform ng Panginoong Yesus. Empty professions of faith have no power to change life. Those who pay lip service to faith but who do not possess the Spirit will hear Christ himself say to them, I will never knew you, depart from me, you evildoers. Matthew 7 verse 23. Amen. Kaya kapag tayo ay hindi natin lakaran, amen, at yung puso natin ay hindi na bago yung puso at isipan natin, amen, nakikita ng Panginoong Jesus yan, amen, nasa labi mo lang sinasabi mo, diba, na ikaw ay Christian, diba, ganun lang naman yung palagi sinasabi, pero dapat sa paglilingkod natin sa Panginoong Jesus, worker ka na sa gawain ng Panginoon, amen, bilang isang lingkod ng Panginoong Jesus, amen, nakikita ng Lord yan, at alam ni Lord, amen, yung ginagawa natin, hallelujah, kaya, diba, na sa paglilingkod natin, dapat hindi tayo maging patay, diba, kundi kailangan yung pananampalataya natin ay meron ding buhay, amen, na i-share natin to, makita yung puso natin, amen, makita yung puso natin, yung puso natin sa ibang tao. Kasi yung, kapag nag-share tayo ng Word of God, diba, usually pag mga babae, diba, marami tayong sinasabi sa kanila, i-comfort natin sila, marami tayong mga sinishare sa kanila, pero yung nag-i-stay talaga is yung puso. Diba? Yung nag-i-stay talaga sa mga kapwa natin babae pagka na-comfort natin sila or nag-share tayo ng Word of God sa kanila. Ang nag-i-stay, yung naramdaman nila na puso mo na pagmamahal mo sa kanila, di ba? Usually, ganun yung nag-iisa. Hindi na nila masyadong matatandaan lahat ng sinabi mo. Pero, kapag nakita nila na yung puso mo, di ba, na concern ka talaga sa kaluluwa nila, concern ka talaga na makakilala sila sa Panginoong Isus, ayun yung nag-i-stay sa kanila at nagkakaroon din sila ng puso. Amen. Na maglingkod sa Panginoong Isus. Amen. Kaya bilang isang lingkod ng Panginoon tayo na ginamit ng Lord, mga kababaihan, di ba, nag-share tayo ng Word of God, amen. Kahit ano man yung gawin natin, ipakita natin yun na nanggagaling sa puso natin, amen. Na magkaroon tayo ng faith sa Panginoong Isus at bigyan din natin ng puso yung ating ginagawa, amen. Dapat mas lalo natin ibigay yung the best natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Isus. Kaya, pangatlo po, faith results in a new creation. Ayan. Kaya sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, nagre-result ito ng new creation. So, sa ating faith, amen, patuloy natin gagawin yung ating layunin, amen, yung tinuro sa atin, amen, ay nagkakaroon dito ng new creation. It means hindi yung creation na gagawa ulit ng panibagong mundo, hindi. Yung creation na magbe-build ulit si Lord, amen, na kagaya mo din. Ito yung gusto kong i-point out. Is yung kagaya mo din, yung katulad mo din na maging worker. Kagaya nga na sinabi sa amin ni Pastor Ramay nung meeting na magkaroon din ng isang manggagawa na tulad mo din, amen, na tapat din, na handa rin mag-alay ng buhay, amen, sa gawain ng Panginoong Yesus, amen, na handa rin niyang ibigay, amen. Handa rin magsakripisyo katulad mo. Kaya ganun yung ipag-pray natin, amen, na lahat tayo, bawat isa sa atin, ay makapag-release din ng mga leaders. Ayan. Kaya mas lalo nating lakaran yung pananampalataya natin sa Panginoong Yesus. Dahil lahat ng ginagawa natin is nagbubunga yan. Amen? Nagbubunga yan. Kaya wag tayong magsawa, wag tayong mapanghinaan ng loob. Sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Amen. Kaya lahat ng mga past natin binago na yun ng Panginoong Yesus. Amen. At binigyan niya na tayo ng new character, 'di ba? Kaya dapat, amen, ganun din yung ipasa natin. Amen. Ganun din yung i-share natin sa mga makakasama natin, amen. Mas lalo pag babae ka, amen, makapag-release ka din ng mga kababaihan na tulad mo, gano'n din sa mga lalaki, amen. Bawat isa sa atin, i-desire natin yun na mas lalo na magkaroon tayo ng puso,
Amen, na makapag-akay ng kaluluwa, amen, na hindi tayo mas stop sa kung anong meron tayo, amen. Kaya patuloy din ako nagpe-praise sa Lord na mas lalo pa na mag-increase, 'di ba? Mas lalo pa na gamitin ng Panginoon, 'di ba, sa pag-akay ng kaluluwa. Ganon din ang bawat isa sa atin. At alam ko naman na lahat naman tayo nung nakilala natin ng Panginoong Yesus, 'di ba? Nung nagkaroon ng layunin yung buhay natin, nagkaroon tayo ng faith sa Lord, nakita natin, amen, yung pangangailangan na gawain ng Panginoong Yesus, amen. Kaya bilang isang lingkod ng Panginoong Yesus, nakita ko yung kakulangan, amen. Kaya alam ko lahat sa inyo ay nagkaroon din kayo ng puso, amen, sa gawain na ating Panginoong Yesus. At mas lalo nating lakaran yan, amen, na huwag nating baliwalain, kundi mas lalo nating lakaran yan. Patuloy tayong manampalataya sa Panginoong Yesus na lahat ng gagawin natin, amen, ay mas lalo na magbigay sa Lord ng kalaguran. Amen. Magbigay sa Lord ng glory lahat ng mga ginagawa natin sa Kanya. Amen. Kaya ayun naman po yung nais kong i-share sa bawat isa. To God be all the glory po.